Thousands of Filipino Muslims are expected to offer prayers at the Golden Mosque in Quiapo. Mobile journalist Evan Tarinque is now reporting live on the ground. Evan, marami na bang nagpupunta dyan ngayong umaga? Yes, Diego, Angela, kanina around 7 a.m. Umabot na daw sa 15,000 yung mga kataong dumaan dito, dumalo dito kanina para sa kanilang sa Taul Eid yung kanilang 7 a.m. mass. No? Pagdating ng 7:30 na, tapos na yan. And yun na, nagsimula na kumain kumain mga dates yung mga ating kapatid na Muslim dito. Pero aside, sabi mo nga, no, ilan na nga, 15,000, no? Anong mga activities ang inaasahan natin na gagawin dyan ngayon? Yes, Angela, so pagkatapos daw kasi nung kaninang Salatul Eid ay uuwi yung mga ating kapatid na Muslim, no? Kasama yung mga kanilang pamilya at kakain nga daw. So yun, kanina ito, may kita natin sa video material, sinend ko kanina yung isang Moroccan national, no? Nagbibigay siya ng dates dahil isa nga daw ito dun sa kanilang tradition or yung tinatawag nilang sunnah or traditional na kinakain. Yun daw talaga yung kinakain nila after netong Ramadan. So pakikita natin ngayon, actually dito banda sa may labas, pwede ko kayo iikot, no? May mga event na nangyayari, may mga palaro daw para sa mga bata dito. Anong ito, palaro? Ito may palaro dito. So makikita natin may mga bata naglalaro dito. Ito may mga palaro, ito may mga pagkain. Dito may mga snacks, may mga palaro dito. Hello po. Magandang umaga po. Ayan, ito so makikita natin. May mga palaro sila dito. So makikita natin yung mga bata enjoy na enjoy. Ayan. So ayan, so ito yung usual na nangyayari pagkatapos ng kanilang idol. Celebrate. Magpapakasal yung mga bata. Express Angela. Ano po yung page? Yan, Evan. Ano po yung page niyo? Ano yan? Okay. Ay, akala ko may tanong eh. Evan, syempre, alam naman natin na madami pang pupunta dyan mamaya. Ano ang mga paalala natin sa mga kapatid natin Muslim in terms of security, saan patadaan, anong do's and don'ts, anong pwedeng dalhin, anong hindi pwedeng dalhin? Yes, Diego. So kanina, yun na yung last na mass, no? 7 a.m. Yun na yung last na mass. Pero mamaya may mass ulit around 12 p.m. Pero regular mass na to, ito na yung part no kanilang 5 days, 5 times a day na pagdadasal. No? Okay. Yung 7 a.m., kanina yung Salatul Eid, yan yung ginagawa nilang mass before and after Ramadan. No? So yun yung special mass nila kaninang umaga. Tapos yung kanina mamayang alas 12 naman, ay yung regular masses na kanina. So kanina ito, may kita natin dito sa may bandang Quinta Market, no? Paglalikod natin dito, ito yung entrance. So in terms of security, kanina may mga nakikita tayong mga nag-iikot na police authorities, no? So pag ito, kanina actually itong dinadaanan natin dito, hindi talaga tayo makakadaan dito kanina dahil umabot na hanggang dito. Kanina yung mga kapatid nating Muslim na nagdadasal. So nakikita natin may mga police mobile pa umiikot sa ngayon. No? So in terms of security, okay naman daw, payapa naman daw po yung dinaos kanina. And wala naman tayong narinig na pinagbabawal dalhin. Pero syempre, nasa public area, iwasan na lang po natin magdala ng mga pinagbabawal, mga matatandang bagay or mga weapon. No? And yun nga, lalabas tayo. Ngayon, sa Pilipinas, medyo mainit, ay magdala na lang po tayo ng tubig kung sakaling abutan tayo ng matinding init sa labas. Oo nga, medyo may mataas ang heat index for today, Evan. Pero ito ang tanong ko, Evan, anong oras ba usually ang peak ng dami ng crowd dyan sa Quiapo? So Diego, kanina, kanina may mga misa. So kanina 5 a.m. may mga tao na dito. Then pagdating yung 7 a.m. nag-peak na naman yung tao. So every time na may misa ay dumadami daw yung mga tao dito. Pero buti nga, lalo na daw ngayon, no, matapos nga yung pandemya, no, mas na daw yung mga tao, mas naging kampante na raw yung mga tao nga dumalaw dito sa mosque dahil nga nung mga nakaraang taon ay nagkaroon ng COVID at nagsalangan yung mga tao na makipaghalubilo sa iba't ibang mga kapatid nila. Diego? Oo, lastly na sabi mo nga kanina, magdala ng tubig dahil mainit ang panahon. Pero meron din bang advice dyan na magsuot ng mask din or ano pa yung mga paalala natin sa mga kapatid nating Muslim na magpupunta dyan? Yes, Angela. Kanina kausap natin si Imam, no? Wala namang nabanggit
required or dapat magsuot ng mask. Pero yun nga, kung siyempre, nasa labas tayo, marami tayong mga kalubilong mga tao, no? Siyempre, kung unang-una yung safety natin, yung protection natin kontra sa mga sakit, no? So kung hindi kayo confident, magsuot na lang po tayo ng mask para maiwasan yung pagkalat ng sakit or makahawa tayo ng mga sakit dito sa mga ating mga kahalubilong mga tao. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo sa ating mobile journalist na si Ivan Tarinque.